Na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang dami po natin pag-uusapan. Maliliit lang po, tuloy po ang atake. Yung mga bagong atake na hindi natin natalakay kanina, iisa-isahin pa rin natin yan, no? Tuloy-tuloy lang po ang atake nila kay BP Sara, no? Pero number one pa rin. Ibig sabihin, mula po na nagsimula silang umatake, taon na po ang binibilang. Nakaisang taon na kasi nagsimula yan hearing, budget hearing, di ba? Budget hearing na naman ngayon. Wala pong epekto. Number one pa rin po si BP Sara pagdating sa presidential survey. At as usual, kahit po anong pamimigay na ayuda, tanong nyo po kung sino kulelat. Si Martin pa rin, correct? Pag-usapan din po natin, ito po nag-file na po si Pulong, no? Congressman Pulong ng hair follicle drug test para sa lahat po ng elected and appointed government officials. Siyempre, pinalulutang na rin po nila ngayon yung impeachment. At eto po, Star City property up for sale, says DOF. Tindi talaga, no? Matindi talaga. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, ako, unahin na po natin to. No? Nakakalungkot po. Ito po, the government plans to sell the land in Pasay City where the amusement park Star City sits as a part of the Marcos administration's privatization strategy to boost non-tax revenue. In an interview with the Inquirer, Finance Undersecretary Maria Luwalhati Dorotan Joseco said one of the state-owned assets to be put up for sale is the Star City property, which spans 34,000, etc., with zonal value of 14 billion as of September last year. Napakaswerte po. It is currently being appraised with appraisal value of 15 billion. Kaya napakaswerte po ng mga oligarko at yung may mga pera ngayon, no? Binebenta na po. Alam po ninyo, naalala ko si Pangulong Duterte. Ganyan po yan, no? Pagka talagang, kaya po, second coming to, hindi, baliktad. Hindi po second coming. Yung tatay niya, tatay po ni Pangulong Marcos, yun po yung pagkakaiba, no? Panahon ni Ferdinand Marcos Sr., marami pong inari, no? Na mga pampubliko. Maraming mga government-owned corporations, government-owned no, patayo, no? Iba yung pananaw nung tatay. Ang pananaw nung tatay, hawakan ng gobyerno yung mga industriya para sa ganun, mapababa yung presyo ng langis, mapababa yung presyo ng kuryente, mapababa yung presyo ng yung gano'n, no? Kasi kontrolado ng gobyerno. Ngayon 'pag pumalpak 'yan, alam mo yung sisisihin gobyerno. Yung sumunod po kay Pangulong Marcos, lahat po binago, no? Dahil ayaw nila ng trace ng Marcoses sa kanilang mga ginagawa. Kaya nag-privatization naman. Privatize. Binenta naman lahat. Kaya wala na tayong binenta natin PLDT, binalik lang natin yung Meralco. Binalik ba o binenta yung Meralco? Hindi ko na matandaan. Binalik lang yung ABS-CBN. Kalain nyo, napakaswerte ng mga pinagbalikan, no? Kahit na ang dami na nating ginastos yung gobyerno para improve yung ABS-CBN tsaka Meralco, binabalik lang.
Binenta yung ano, wala tayong nakita diyan sa pagpa-privatize. Ito po asset 'to, puwede pong pagkakitaan, 'di po ba? Habang buhay, puwedeng pagkakitaan sa isang iglap. Sa isang iglap po ibebenta, tindi 'no? 'Pag binenta mo 'yan, hindi mo na pagkikitaan 'yan habang buhay. Iba iba po talaga, eh. NAIA 'no, NLEX, SLEX, 'pag mga kaya 'pag ganyan yung mentalidad katulad nun, ah, yung magpapatakbo po na NAIA pribado na. Alam niyo kung ano po ang unang pronouncement. Ito po ang masama sa privatization 'pag sinakamay po 'yan ng private, unang iisipin niyan pagkakakitaan. Katulad nung NAIA, hindi pa po naayos, wala pa po silang improvement na nagagawa. Nag-announce na kaagad na tataas na yung ano, yung terminal fee, tataas na yung parking ng mga eroplano. 'Pag tinaasan mo yung parking ng eroplano, tataasan din ng eroplano yung bayad, 'di ba? Ibang uri talaga 'tong mga 'to, eh. Si Pangulong Duterte po, kukumpara ko lang, sinabi niya lang, "'Pag kinapos tayo ng pera, benta natin 'tong CCP complex." Justified 'yun kasi pandemic, kinakailangan ng maraming pera, tigil lahat, eh. Walang kumikita, eh, kinakailangan mong gumastos. Justified po yung pagbebenta. Eh, ngayon may pandemic po ba ngayon? May pandemic po ba? Okey. So, alam niyo na ang kasabihan, 'pag may nagbenta, may korek. 'Pag may nagbenta, may kumikita. 'Wag na tayong magbuluhan, may ahente 'yan, eh. May kikita at kikita riyan. Oh, yung pagkita na yun, baka hindi natin namamalayan, putya matagal na yang sinasabi na i-privatize yang PAGCOR, baka hindi natin alam napa-privatize na lahat, nagkakasimplihan, wala na, eh. Wala na pong check and balance ngayon, talagang wala na pong nagbabantay. Ngayon 'pag ikaw pinuna mo, 'pag may pinuna ka, ibang uri po 'tong gobyerno na 'to, eh. Ano yung sabi nila kay VP Sara, "Wag makipagtulungan kayo, wag kayong atake ng atake. Wag kayong, yung, anong tawag diyan, tapos isasalang ka na sa impeachment, isasalang ka na sa kontra-atake." 'No? Ito po ang pinakamalupit na mga sinabi ngayon kay VP Sara. Nakalimutan natin kanina, ituloy na natin 'to, ha. So, kung ako lang po masusunod, gagamitin ko yung asset ng pamahalaan para pagkakitaan, 'di ba? Alam niyo imbitahin niyo yung SM diyan, oh, "Tayo ka rito SM." Tuwang-tuwa yung SM diyan o yung mga mall. Paupahan niyo sa SM 'yan, ewan ko kung hindi natin mabawi yung gusto niyo ibenta, panghabang buhay na 'yan 'pag binenta niyo, eh. Okey, may nabitin pa 'tong mga 'to sa pag-atake. Ito po pinakamalupit ngayon na sinasabi, oh, kay VP Sara. Congressman, sinabi po kay VP Sara, "Don't be ungrateful to the government." 'No? Shoutout kay Placido Pilosopo. Sabi ni Congressman na eto pa rin si Jill Bungalon, "Don't be ungrateful to the government, Madam VP. Anyway, it's government whose lifeblood is sourced from taxpayers' hard-earned money that has been responsible for paying the salaries of your nearly 400 bodyguards." Okay. Pinagbibintangan po si VP Sara na walang utang na loob sa gobyerno at pinamukha pa
na ang nagpapasweldo sa bodyguard mo na 400 ay galing sa tax ng taong bayan. Alam mo, Jill Bungalon, napakabata mo pa para pagsabihan mo yung Vice President na walang utang na loob. Sa gobyerno, walang utang na loob. Ito yung problema, pag yung mga bagitong mambabatas natin nasanay na diktador, nasanay sila ng walang demokrasya, no? Ang gusto ng mga 'to sumunod lang na sumunod. Tignan niyo sinabi niya, yung umaatake raw si VP Sara. Anong umaatake? Normal sa demokrasya, no? Kayong mga bagitong congressman, 'pag sinabing demokrasya, mayroon talagang dapat pumupuna. Hindi po kaya nga may tinatawag na may majority at minority. Kung wala pong pupuna sa mga ginagawa ng pamahalaan, hindi na po demokrasya yan. Wala na po yung 'di ba? Ang ang kahulugan po ng demokrasya, rule of majority. Pag sinabi pong majority, mayroong minority, no? Dito nga sa kaso na 'to, baka yung majority, yung yung majority ang naniniwala kay VP Sara, eh. Siyempre majority sa Congress, siguro ngayon ko lang narinig 'tong Jill Bungalo na 'to, eh. Akala niya siguro 'pag congressman, no, wala ka dapat gagawin kundi opo, opo, umayon lang ng umayon. Hindi po ganyan ang mga mambabatas. Nasanay kasi sila super majority. Pag opposition ka, yung opposition na nakita nila yung Liberal Party. Opposition na umaayon. Hindi sila sanay makakita ng oposisyon na totoo, eh, na kumukontra, eh. Kaya tingin nila sa mga oposisyon, no, na kumukontra ay mga walang utang na loob. Anong koneksyon ng walang utang na loob sa pagiging pagbatikos ni VP Sara? Hindi mo ba alam? Alam mo ba na meron tayong konstitusyon, congressman? At yan pong pagbatikos, no, ay isa po yan sa mga pinakatangi na pinakaginagwardiyahan o anong tawag doon? Isa po yan sa mga Bill of Rights na pinangangalagaan. Yun, pinangangalagaan. Isa po yan sa mga katangit-tangit pinangangalagaan, yung may karapatan ka na kumontra. No? Very basic po yan, eh. Lahat po ng tao may karapatang kumontra. Parang ang dating sa kanila 'pag kumokontra ka ano ka na, eh, dapat kang ipakulong. Hindi po kawalan ng utang na loob yung kumokontra. May utang na loob nga tayo sa mga kumokontra, eh. Alam niyo kung bakit? Dahil sa mga kumokontra naitatama. Kung walang kumokontra 'di nakaw dito, nakaw dun na lang 'yan. 'Pag may nakita silang mga nagbabantay, 'pag may nakita silang mga kumokontra, medyo titino ng konti. Hindi po katwiran yung kayo po ay bagitong congressman at kayo po ay galit sa mga kumokontra. Wala kayong karapatang maging mambabatas. Ganyan lang po naman sa sa may Congress, eh. Kontrahan, market of ideas, hindi po pupuwede na sumunod ka lang ng sumunod. Kinakailangan may ideya ka rin, hindi nasanay, eh. Nasanay kay Martin na pagka kumontra ka, titirahin ka, eh. Okey, ano yung sinasabi mong utang na loob? Ibig mong sabihin binoto yan ng 32 million tapos sisingilin mo ng utang na loob?
yang boto ng 32 million kasama diyan sa boto namin na dapat protektahan ng Vice President. Huwag mong isusumbat 'yan. Hindi niyo puwedeng isumbat na pinoprotektahan si VP Sara kaya wala siyang karapatang bumatikos. Mali po 'yan. Yung pong karapatan niya na protektahan, ang nagbigay po niyan kami, hindi kayo. Yung boto po namin. Vice President, poprotektahan mo 'yan para hindi makalusot yung Senate President at Speaker, para hindi sila kaagad yung nasa kapangyarihan. Mga atat, eh. Mga sabik sa kapangyarihan yung amo mo. Nakulelat. O eto pa isa. Kaya tigil-tigilan yung pagsasabi na walang utang na loob. 'No? Isa pa, hindi bodyguard yung 400 na yun, pinaliwanag na ng AFP yan. Naka-deploy yan sa buong Pilipinas, hindi kasama ni VP Sara yan. Yung kasama niya, yung mga PNP, yung mga AFP kung saan siya naroon yung mga yan. Sana inaaral nyo, no? Para hindi kung ano-ano sinasabi nyo. Okay. Ito po ang sinabi pa ng isa. DepEd walang direksyon under VP Sara, sabi po ni Representative Garin. Marunong ka ba sa education sector, Garin? Alam ko may problema ka sa health sector eh. 'Di ba doktor ka? DOH ka dati. Okay, para sa iyong kaalaman, Garin. Hindi po automatic sa education, hindi po 'yan katulad ng bumili ka ng bakuna, may resulta agad. Kaya dito dapat iba-iba eh, no? Sa inyo, no? Sa DOH, kung 'yan ang pinanggagalingan mo, Garin, bumili ka ng Dengbaxia, i-ineksyon mo, may epekto kagad. Di ba? Yan ang problema ng Dengbaxia, di ba? Pero no comment ako dyan sa Dengbaxia. Hindi ko alam yan kung anong epekto niyan. Huwag na yung Dengbaxia. Halimbawa po, yung polio. Bibili ka, i-ineksyonan mo, hindi magkakapolyo yung bata. Automatic sa inyo. Sa education sector po, hindi yan automatic. No? Kung gusto mong tumaas yung test na kinukuha ng bata, hindi po yan, DepEd na ako dapat tumaas na kayo. Opo, tataas na po kami. Hindi po ganun yan. Wala pong pinaiinom na gamot para tumalino agad yung mga bata. Babaguhin mo yung curriculum, it will take you years para mabago yung curriculum. No? Alam niyo po ba yon? Secretary Congressman Garin? Hindi po simpleng ganun. Kaya po kung may inintroduce si VP Sara, sasabihin nyo na naman, walang direksyon si VP Sara. Wala palang direksyon eh. Bakit siya sinusunod niya? Ano pronouncement ni Angara? Susundan ko lang yung mga ginawa ni VP Sara. Susundan pala eh. Bakit sinasabi niyo walang direksyon? Sino yung susundan? Ang walang direksyon, ganito po. Lahat ng mga pinagawa ni VP Sara, hindi natin i-adapt yan. Dahil sabog-sabog, walang direksyon. Ngayon tayo magsisimula. Ganun po ba pronouncement ni Angara? Hindi po ganun, di ba? Susundan niya. Susundan niya yung mga ginawa ni VP Sara. Yun po bang si Angara nakaupo na nung nagsona? Ilang araw pa lang kung nakaupo na, di ba? Lahat po ng mga pinagmalaki ni BBM sa SONA tungkol sa education, sino po may gawa nun? Si VP Sara, DepEd Secretary siya. Pinakamaraming accomplishment sa SONA ni BBM, DepEd. Sino kaya may gawa nun kung walang direksyon? Bakit pinagmalaki ni Marcos? Dapat, kung wala talagang direksyon, yung 2 years ni VP Sara na sa DepEd, dapat ganito mangyari sa SONA.
parang Maharlika Pandyan na hindi man lang binanggit sana. Balikan mo yung SONA, congressman. Yung mga pinagmalaki doon, kay BP Sara yun. Pag magbabago ka ng curriculum, hindi pwedeng masukat yung pinagbago mo ng curriculum ng 1 taon. No? Kasi isang grade pa lang yun eh. 'Di ba? Baka yung implementation nun nasa grade 7 pa lang. Pangalawang taon, grade 7, grade 8 na. Pangatlong taon, grade 7, grade 8, grade 9. Pang-apat na taon, grade 7, 8, 9, 10. Ganun po ang pagbabago ng curriculum. Hindi po yan simple. 4 na taon sa 4 years, senior high school pa. 6 na taon para makarating siya ron sa senior high school. Isang year pa lang yun. Mahirap po yung iniisip nyo. Hindi po yan gamot na bumili ka ngayon, may epekto agad. Ngayon, meron pa ba? Ito po yung mga hindi natin nasasagot eh. Lahat sasagutin natin. Okay. Bagamat panay po atake ninyo kay BP Sara, ang dami nyo. Ang katwiran nila, pinagtutulungan kami ni BP Sara. Pinagtutulungan sila ni BP Sara. Utot nyo. Ang daming tagapagtanggol ni BBM. No? Napakaswerte ni BBM. Ang daming tagapagtanggol na congressman. Ang daming tagapagtanggol na cabinet official. Ang daming tagapagtanggol na senador. Okay. Bagamat wala kayong tigil sa kaatake kay BP Sara, number 1 pa rin po sa survey, presidential survey. Ito po ang resulta ng inyong mga pag-atake. Si BP Sara po, congratulations BP Sara, hindi tumatalab. Ayan. Latest non-commissioned opinion survey taken by Oculum Research. Hindi ko po sinasabi na etong ano na to, pero kasi ito po malinaw sa mga ganitong actually simple lang po yung mga ano dati, yung mga survey. Ang survey po dati, sinong gusto mo maging presidente? Ganun lang po. Pag ganun po ang tanong, sino nyo sa tingin nyo number 1? Sara Duterte. Kasi hindi panggulo eh. Ito po ang mga panggulo. Ano ka? Pro Marcos? Pro Duterte? Pro teka, pag sinulat kong pro Marcos, baka pag pro Duterte nilagay ko, baka hindi ako binigyan ng ayuda. Baka ayuda to. Magulo po yun eh. Ito pong mga ganitong tanong, lamang po mga Duterte dito. Kasi definite eh. Sinong gusto mo maging presidente? Sara Duterte, number 1. Alam niyo na po kung bakit? Kung paano po sila mukhang nakakalamang? Kasi panlito yung kanilang survey in the first place. Ikaw ba ay pro Marcos, pro Duterte? Kung walang paliwanag yan, iisipin ng tao, pag pro Marcos ako, bibigyan ako ng ayuda. Dahil po, sa karanasan ng pag pumipirma, nagbibinibigyan ng ayuda. Okay. Kung totoo po yan, na pro Marcos sila, kung totoo po yung survey ng Octa Arts Dancers Survey, dapat ang number 1, si Martin Romualdez, o kaya si Aimee Marcos, o kaya si Lisa Araneta Marcos. Bakit? Sabi nyo maraming pro Marcos eh. Ito ang tunay na survey. Duterte, 25.4%. Ang susunod po ay si Rapi Tulfo, 18.5%. Ang susunod po si Leni Robredo, 10.6%. Aimee Marcos, 5.7%. O bakit bakit pang-apat lang si Aimee Marcos kung maraming pro Marcos? Isko Moreno, 4.8%. Manny Pacquiao, 3.1%.
Okay, Riz Sonderos 2.9, Robin Padilla 2.6, at siyempre ang kulelat, hulaan nyo, Martin Romualdez 0.8. Ba, umangat. Dati 0.5 lang yan eh. O, pero pag magbabalita po niyan, Martin Romualdez umangat sa survey. Alam niyo po, hindi, wala, mali yung sinasabi niyo na fake eh. No? Ganito ang sinasabi ko po paulit-ulit, dalawa po yung may track record. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Sila sa lahat ng survey company ngayon, ang pinaka dapat pagtiwalaan yung SWS tsaka Pulse Asia. Dahil po sa track record nila. Hindi nyo po pwedeng sabihin na fake yung isang survey. Lalo na pinapakita nila yung paraan nila ng ginagawa. Pero marami pong survey, hindi na po nag-exist. Kasi na-realize ng tao, etong survey company na to, bakit pabor lang ng pabor dito sa isang kandidato, di ba? O yun po yun. Kaya pagkatapos ng eleksyon, wala na po sa kanilang nagpasarbe kasi hindi sila katiwa-tiwala eh. Yun po yung sinasabi ko. Yung Okta Okta Arts Dancers Survey, BBM Sara yung panalo sa kanila. Di pasok pa sila sa banga. Publicos Asia, pasok pa rin sa banga, okay pa rin sila. Ngayon nasira na yung Publicos ay yung yung Okta Arts. Dahil nga anong klaseng survey 'yan? Pro Marcos ka ba? Pro Duterte ka ba? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Eto hangga't hindi sila nasisira yung ibang survey, tuloy lang. Ganun po yung pag-survey. Kasi hanap buhay po yung survey, hindi po yan kawang gawa. Parang kaming mga vlogger, habang may nanonood pa sa amin, tuloy. Pero kung nanonood sa'yo, 30 na lang. Katulad sa boxing. Putya, 100 lang nanonood sa akin dun eh. 90 pa dun sa 100, kaaway ko pa. Putya, nag-iisip na ako, tigil, 1 linggo na ako hindi nag-boxing kasi wala ka namang kinikita na eh. Bakit ka pa mag-vlog? Ganon din po yung sa research. Kaya ito po, hindi nyo po masasabi tong Oculum na fake news, fake survey to. Hindi po ganun yun. Kusa po silang bibitaw. Hindi nyo po sila kinakailangan. Katulad niyan, sino pa ba dyan sa Okta Arts ngayon na magpapasurvey? Puta, bulahan yung survey mo, Okta Arts. Di ba? Yung tao mismo, pag hindi na sila tinangkilik ng mga politiko, kusa po silang mawawala. Kasi ang unang bibitaw sa kanila, yun nagpapabayad sa kanila. Putya, nahalata masyado. Ang pangit ng tanong na ginawa nyo. Nahalata nila Badong, tsaka ni Sara Duterte. Meron ba naman tanong na pro Marcos ka ba? Pro Duterte ka ba? O di, hindi na rin ako magpapa-survey sa inyo. Ganun po yun. Mismong yung nagbayad. hindi na magpapa-survey uli yan kasi hindi ka tatangkilikin ng tao eh. Hindi ka kapanipaniwala eh. Ito po, mas malapit sa katotohanan tong Oculum. Alam niyo ibig ko sabihin? Mababalidate yan pag nag-survey yung mga Pulse Asia at SWS. Pag nakita nila, putya, pareho. Number 1 si Sara Duterte, number 2 si Tulfo. Hindi sila nagkakaiba. Kaya may bahid pa to ng katotohanan. Nakuha niyo po? Hindi po natin pwedeng sabihin outright fake yung ano na yan. Pagka si Martin nag-number 2, putya, duda ka. Paano magiging number 2 sa lahat ng survey, kulelat? Eto, pareho siya ng ibang survey. Number 1 si Sara, number 2 si Tulfo, number 3 si Lenny, kulelat si Martin.
pasok sa bangapay ang o kulong. Gano'n po yung pagtingin sa mga survey company. So far, sa panahon na kayo ay sumusubaybay sa politika, kung alam ko lang na magiging vlogger ako, sinulat ko lahat ng mga nawala ng survey company. Yan po ang unang matatala sa panahon natin na mawawala, yang Octa Arts na yan. Okay, hindi po umuubra yung ano. Ako ba, sa akin ka ba naawa? Huwag kang maawa sa akin. May nanonood sa akin na 1,485 eh. Mag-vlogs ka tapos tsaka ka bumalik sa akin, boss, nakakaawa ka kasi 2,000 nanood sa aking live eh. Okay. Congratulations kay BP Sara. Consistent na binabanatan pero kulang ngipin. Sinadya ko po yan. Mura lang po magpangipin eh. Sinadya ko na po kasi ayoko na. Ingangat-ngat ko lang kung may bago na naman akong ngipin. Wasak na naman. Punta na po tayo ng ano, ng iba pang balita. Ito po, si Pulong Duterte, Congressman Pulong. Naghain po ng House Bill 10744 na layong ipatupad ang mandatory random drug test. Ito po basahin po natin. Apektado ba si BBM nito? Basa po tayo. Mandating elected and appointed. Pasok si BBM. Elected. And appointed. Pasok si pasok dito si Abalos. Sino pa ba yung ngiwi-ngiwigang? Si Tagapagcor. Anong pangalan dito ng Tagapagcor? Si Tenko. Sino pa bang mga sinabi ni Binag? Oy, media, halatang halata kayo Ni isa wala man lang nagbalita. Nabasa ko kanina may nabasa ko. Pinag-aralan niya raw yung mga media natin. Ni isa raw po walang nagbalita kay Binag. ano yun? Hindi na po ba kabali-balita yun? Na yung first family ay nagdodroga? Hindi po sa tingin nyo karapat-dapat na ibalita yun? Halatang-halata kayong media. Wala daw sabi nung dito sa post Tinignan niya raw yung mga balita ng media. 1 linggo na yata buhat nung humarap si Miss Cathy. Wala pa rin po nagbabalita sa mainstream media. Okay. Basa po tayo. Mandating elected and appointed. So pasok po dito si PBBM. Lahat ng elected. Pasok din sa appointed yung mga secretary, pati Pagcor na si Tenko. Yan. Of public offices, including the press. Aba, sinabi pala talaga. Antindi ni Pulong. Including the President of the Republic of the Philippines. Grabe to pag napasa to undergo random drug testing through hair follicle. Ang linaw hair follicle. Drug test every 6 months and institutionalizing voluntary random drug testing of candidates for electoral purpose within 90 days prior to the election day. Maganda po to, no? Kasi alam niyo sa totoo lang, hindi ka nga tatanggap ng janitor Yung janitor nga kinakailangan magpa-drug test pa bago mo tanggapin no? Bakit po? Ano po purpose nun? Wala po sa katinuan pag addict Pero sa ating mga elected official, wala pong ganito.
napakadelikado. Una, kaba ng taong bayan. Ikalawa, yung mga buhay ng tao, mamamayan, ang nakasalalay diyan. Kaya okay ka. At saka ang ganda rito, hindi na po binigyan ng pagkakataon ni Congressman Pulong na gawin pang usapin. Kasama ba presidente diyan? Nilagay niya na mismo, including the president. Tama po 'yan. Dapat po 'yan. 'Yan ang mga batas na importante. Hindi po yung hindi po yung imbestiga kayo ng imbestiga. Wala naman kayong batas. Ito po, lumabas yung maraming issue, hindi na po kinakailangang imbestigahan. Kasi hindi naman papaimbestiga yang mga congressman. Pero dahil po sa issue na kino-question, lumabas po 'tong mga video, lumabas si Miss Cathy. Dahil po diyan sa mga bagay na 'yan, kung ikaw matino kang congressman, magpapasa ka na ng batas, 'no? Para yung 'pag naging batas po 'to, puwersado po yung pangulo ngayon. Hindi po exempted yung pangulo ngayon. Pati po pangulo ngayon magpapa-drug test. Batas na, eh. Hindi po pupuwede na ikaw ay above sa law. Tsaka ini-specify, ha? Kaya suportahan po natin 'tong pagpapasa nito. Kaya lang mabilis lang po yung mga batas diyan katulad ng Maharlika. 'Pag sinuportahan nito ni Martin Romualdez. Ang tanong, susuportahan mo ba 'yan, Martin? Nakakahiya namang hindi niyo suportahan 'yan, 'di ba? Sabi kayo ng sabi na walang walang problema, hindi naman adik. O hindi pala adik, 'di suportahan niyo yung batas. Batas pa lang naman, eh. Okey, at ano pa po 'pag ikaw ay natuklasan, may parusa ba? Nilagay na rin po ni Congressman Pulong. Elected and appointed officials, 'yan. Ayan. Months through hair follicle drug test, which shall be borne by the expenses of the respective offices under the General Appropriation Act. Any official found positive for use of dangerous drugs shall be dealt with administratively, which shall be a ground for suspension or termination from office. Yan. Subject to certain pertinent laws. O yan. No? Pwede kang ma-suspend. Makakahiya naman, no? Mag-resign ka na. Halimbawa lang po, yung presidente ng Pilipinas, suspended for 6 months dahil adiksyonez. Resign na, nakakahiya. Yan yung kaninang tanong, no? Paano, Boss Buds, kung magpaparehab? Puta, parehab nga, di dapat tanggalin na talaga sa pwesto yun. Pinakamataas kang posisyon, paparehab ka. At siyempre po, ang walang kamatayang, may narinig na ba kayong pahayag ni VP Sara laban sa China? Hindi hindi na po dapat patulan yan dahil marami rin naman pong hindi nagsasalita si VP Sara. Di ba? Hindi po siya nagsasalita tungkol sa bigas. Hindi po siya nagsasalita tungkol sa ibang bagay kasi hindi po siya concerned. Ang mahirap sa inyo, mga epal kayo, isa lang naman talaga dapat yung nagsasalita o dalawa lang. Sa usapin po ng West Philippine Sea, dapat po DFA lang tsaka Pangulo. O, pwede rin yung DND. Pero mas dapat dyan, DFA lang tsaka yung Pangulo ang nagsasalita. Nakasanayan nyo lang, kayong mga congressman, nakasanayan nyo lang na lahat dumadakdak. Pero sa aktualan po, dapat hindi lahat. Mamaya, masabi mo iba eh. Halimbawa, yung dating Senate President, nagsalita yun. Boycott China. O, kita nyo, walang sumunod. Di ka hiya-hiya. Meron ba tayong Kinig lang kuya, grabe na antok. Si Sherry antok na antok na. Okay.
Meron na po bang impeachment? Meron na po ba nag-file ng impeachment? Wala pa po. Eto. Pero, impeachment case push versus Sara not surprising. Sabi po ni nun rin congressman. Alam po ninyo, pinalulutang na nila. Hindi lang po si Roque. Nung si Roque po, kasi sabi ni Roque, ayon sa aking crystal ball. Ayaw natin ibalita yun kasi crystal ball pala ni Roque. Ito po, sinasabi na po ng mga congressman, pinalulutang na nila. Parang pinatatanggap na tinitignan, may reaction ba? Pero ito po ang ano no? Ito po ang matindi. Rumors about Duterte's impeachment first circulated in mid-2023 following alleged irregular transfer of the office of the President of 125 million in confidential funds. Yan po yung ikakaso daw sa kanya noon, di ba? Without congressional authorization. The purported plot did not flourish as President Ferdinand Marcos Jr. and his cronies, the supermajority bloc in the House, were not receptive to the idea and outright dismiss it as mere intrigue. So, intriga lang, sabi ni Pangulong Marcos. However, ito po ang malupit eh. However, now that Duterte's political ties with Marcos and the so-called unity team has been strained, talks about her impeachment have floated anew. Tignan nyo Ang sinasabi rito ng balita sa Daily Tribune, pinalutang daw yung impeachment noon, yung sa 125, di ba? Kaya lang, sabi ng Pangulo, kalimutan nyo na yan. Ngayon, na hindi na sila good ng Pangulo, pwede nang pag-usapan uli. Ano yan? May bago bang kaso kayo? O wala? Ang katwiran nyo lang kasi hindi na good. Ang katwiran nyo lang kasi bumabati ko si BP Sara. Nasanay po kasi kayo na walang kumukontra. Hindi po ganyan ang demokrasya. Kaya nga ang sabi sa demokrasya, ang meaning po, democracy is rule of majority. Pag may majority, may minority. So, ibig sabihin po, no? Pag demokrasya, mananaig lang yung nakakarami. Pero, pwede pong magkontrahan sa demokrasya. Yun yung nakakalimutan nitong mga to eh. Constructive pa nga si BP Sara eh. Tinuturuan pa nga kayo. Sabi ni BP Sara, ganito mag-command kung paano magpagawa ng flood control project. Utusan mo yung isang ahensya na gumawa ng plano. Check mo pag meron na pondohan. Simple. Putya dito, walang plano, may pondo. Kaya nung binaha, siyempre ang initial na reaction ng tao, ano nangyari sa flood control program? Wala po nag-udyok sa tao para tanungin. Pinagmalaki nyo eh. Dahil napahiya sila, ang nag-fact check nung kanilang mga sinasabi, si Karina, dahil napahiya sila, babanat na sa mga Duterte. Bakit tatay mo? 6 years. Wala rin naman plano. Meron pala. Hindi nyo lang pinondohan. Balik na naman sa inyo.